Noong una, ang mga makina ang pumalit sa ating lakas. Ngayon, natututo na silang palitan ang ating pag-iisip. Tayo ay nabubuhay sa gitna ng pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan, tahimik, di halata, ngunit hindi mapipigilan. Hindi nakatang-isip ang artificial intelligence. Ito na ang iyong katrabaho, ang iyong artist, ang iyong tagapakinig, minsan parang kaibigan pa. Ito ay hindi lamang teknolohikal na revolusyon. Ito ay revolusyong pantao. Ito ang buhay pagkatapos ng automation. Ang mga trabaho noon ay nakasalalay sa paulit-ulit na gawain. Ngayon, doon naman pinakamahusay ang AI. Ginagawa nito sa ilang segundo ang kayang gawin ng tao sa maraming oras. Sa mga warehouse, robot ang nag-aayos at nagbabalot. Sa mga opisina, AI ang sumusulat ng email, nag-aanalisa ng datos at nagbibigay ng desisyon. Pero ang automation ay hindi lang nag-aalis ng trabaho, binabago nito ang uri ng trabaho. Ang mga inuulit-ulit ay napapalitan ng malikhaing pag-iisip. Ang simpleng paggawa ay napapalitan ng pangangasiwa. Sa bagong mundong ito, ang pinakahalagang manggagawa ay yung marunong makipagtulungan sa AI, hindi yung lumalaban dito. Mabilis ang paglipat ng merkado ng trabaho, mas mabilis pa sa pagtugon ng mga paaralan, kumpanya o gobyerno. At sa panahong ito, hindi sapat ang marunong lang. Kailangan mong maging handang magbago. Akala natin hindi magiging malikhain ng AI. Tapos nagsimula itong magpinta. Tapos gumawa ng musika. Hanggang sa nakapagsulat na ito ng nobela. Ngayon gumagawa na ito ng script. Nagdidisenyo ng logo. Nagsusulat ng kanta. Pero ano nga ba ang pagiging malikhain? Ito ba'y basta paggawa ng bago o ang ideya sa likod ng likha? Sa panahon ngayon, ginagamit ng mga artists ang AI bilang kasangkapan, hindi bilang kapalit, kundi bilang kaagapay, isang digital na brush, isang katuwang sa pag-iisip. Magkasama, tao at makina, nakakalikha ng mga bagay na hindi kayang likhain ng isa lamang. Ito ay hindi pagtatapos ng sining. Ito ay panibagong anyo ng paglikha. Mas madalas pa tayong makipag-usap sa AI kaysa sa ibang tao. Pinipili nito ang nakikita natin sa social media, tinatapos ang mga mensahe natin, at minsan pumipili pa ng ating kadate. Hinahanap natin dito ang payo, nagpapakawala tayo ng damdamin. Iba ang tingin ng iba. Para sa ilan, ito'y makakatulong. Para sa iba, ito'y delikado. Maiintindihan ba talaga ng makina ang pag-ibig, pag-iisa o simpatya? Ngayon, may mga AI therapists na nagbibigay ng payo at suporta. May AI kausap na tila tunay na kaibigan. Pero kung umaasa tayo sa AR para sa koneksyon, ano ang mangyayari sa tunay na ugnayang pantao? Nakakahanap ba tayo ng aliw o nawawala ang isang bagay na tunay na makatao? Sa panahong ito ng artipisyal na relasyon, maaaring ang tunay na damdamin ang magiging pinakamahalagang yaman. Hindi pa parating ang AI revolution. Nandito na ito. Ang tanong na lang, gaano kalaki ang mababago nito sa iyong buhay? At higit sa lahat, may kontrol ka pa ba? Magagamit ba natin ito para solusyonan ang malalaking problema? O lalala pa ang kasalukuyang krisis? Tutulungan ba tayo ng AI na mas maging makatao o kabaliktaran? Ang panahon natin ngayon ay panawagan, tayo ba'y tututol sa pagbabago o tayo mismo ang huhubog nito? Matatakot ba tayo sa makina o tuturuan natin itong umunawa ng damdamin? Sa huli, ang AI ay refleksyon lang ng kung sino tayo, ang ating mga pagpapahalaga, kahinaan at pag-asa. Anumang itinatayo natin ngayon ay magiging pamana sa mga susunod na henerasyon. Ang hinaharap ay hindi pag-aari ng makina. Ito ay pag-aari ng mga taong may lakas ng loob na mangarap at lumikha ng mas mabuting bukas.